Baon ng pangarap na makapag-ambag sa modernisasyon ng agrikultura sa bansa, formal nang ipinadala ang 6 na kabataang magsasaka mula sa Cagayan Valley bilang bahagi ng Filipino Young Farmers Internship Program in Taiwan Batch 7 o SIBOL sa isinagawang send-off ceremony noong June 5, 2026 sa Agricultural Training Institute Central Office, ARDEC Functional Hall, Diliman, Quezon City. Kabilang sa 50 kabataang magsasakang napili mula sa iba't ibang panig ng bansa ang 6 na kinatawan ng lambak ng Cagayan. Sina Jimwell T. Agustin at Alexandria P. Ramos ng Etchaga Isabela, Shara May M. Rodillas ng Abulug, Cagayan at sina Chris Majaya J. Bantulay, Ramel A. Dodon at Kenji F. Baltazar ng Kayapan, Nueva Vizcaya ay tuluyan ng nakaapak sa bansang Taiwan matapos bumiyahe ngayong araw, June 8, 2026 patungo sa nasabing bansa. Ang mga ito ay sasailalim sa halos 11 buwang internship at farm immersion program na nakatuon sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka, agribusiness management at sustainable agricultural practices. Bago makarating sa bansang Taiwan, dumaan ang 6 na interns sa pagsusuri, field validation at 30 araw na farm immersion sa Juan Integrated Farms sa Gamu, Isabela bilang bahagi ng masusing paghahanda sa kanilang paglahok sa programa. Sa kanyang mensahe sa send-off ceremony, hinikayat ni Deputy Representative Dustin Yang ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO ang mga interns na maging bukas sa mga bagong kaalaman at karanasan. Aniya, ang kanilang pananatili sa Taiwan ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong matutunan ang mga makabagong teknolohiya, episyenteng sistema ng pamamahala ng sakahan at mga estratehiyang ginagamit sa isa sa mga nangungunang agricultural economists sa Asia. Ibinahagi rin niya ang ilang mga bagong benepisyong ipapatupad para sa FYFIPT BAT 7, kabilang ang visa-free waiver na inaprubahan ng pamahalaan ng Taiwan, dagdag na buwanang allowance at pinahusay na overtime compensation upang higit na masuportahan ang kapakanan ng mga interns habang nasa ibang bansa. Samantala, ayon kay Agricultural Training Institute Director Engineer Ramelin R. Recoter, ang mga kalahok ay nagsisilbing ambassadors of goodwill na inaasahang magdadala pabalik sa Pilipinas ng mga makabagong kaalaman at teknolohiya ng kanilang matututunan sa Taiwan. Samantala, hinikayat naman ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Board Director Attorney Bridget Costa Villaluz ang mga interns na sulitin ang natatanging oportunidad na ito at maging tagapaghatid ng mga bagong ideya sa kani-kanilang mga komunidad. Binigyang diin naman ni Department of Agriculture Undersecretary Roger V. Navarro na ang FYFIPT ay higit pa sa isang international internship program. Aniya, isa itong pamumuhunan para sa kinabukasan ng agrikultura ng bansa sapagkat ang mga kabataang kalahok ngayon ay maaaring maging susunod na mga leader, innovator at agripreneur na magpapalakas sa seguridad sa pagkain ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang FYFIPT ay isa sa mga pangunahing international exchange programs ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng ATI, katuwang ang TECO at MECO. Mula nang ilunsad ito noong 2021, daan-daang kabataang Pilipinong magsasaka na ang nabigyan ng pagkakataong makaranas ng hands-on training sa Taiwan at makapagdala ng mga bagong teknolohiya at kaalaman sa kanilang pagbabalik sa bansa. Para sa 6 na interns mula sa Cagayan Valley, ang kanilang pag-alis patungong Taiwan ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi isang pagkakataong katawanin ang rehiyon sa pandaigdigang larangan ng agrikultura. Inaasahang magsisilbi silang inspirasyon sa iba pang kabataan na tingnan ang pagsasaka bilang isang moderno, makabago at kapaki-pakinabang na propesyon. Habang sinisimulan nila ang bagong yugto ng kanilang paglalakbay, dala nila ang pag-asa ng kanilang mga pamilya, komunidad at ng buong sektor ng agrikultura sa Cagayan Valley na sa kanilang pagbabalik sa bansa ay magiging mga tagapagtaguyod ng makabago at mas produktibong agrikultura para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong magsasaka. Para sa Balitang ATI 2, ako si Gina Aquino, Balitang Agri.